So this time mga ka-idol, may ipapakita ko sa inyo dito sa tinatanim ni Junes TV na malunggay. So let's go. So ito na po ang update sa malunggay na tinatanim ni Junes TV. Ayan dol. Simula na sa kanto na yan. Papunta yan dun. At sa nakita ko dito dol sa tinatanim ko, halos lahat buhay talaga. So mabilis lang talaga mabuhay yung malunggay. Sa rami nito dol, siguro everyday pwede na tayo mag-harvest. Kung sino man ang gusto magpa-receive someday, pwede na tayo makasupply dol. Kahit saang lugar. Sa mga gusto lang bumili ng malunggay. Kaya yung mga pambalaan ko ngayon dol, isang sekreto sana to ng hanap buhay to sa probinsya, pero sinishare ko dahil po gusto ko talaga lahat tayo nakakatulong. So dito dol, kahit maliit yung mga naitanim ko dito, sa tingin ko nabubuhay naman. Ayan dolo. Pero yung mga malaking sanga dol, doon natin tinatanim sa gilid ng kalsada. Papunta, paikot na yun doon. At dito na na to, magkabilaan, may tanim na rin yan na malunggay. Siguro dol, marami-rami na to. Tsaka dyan, mataniman pa natin yung mga gilid na yan dyan. Pati dito sa bago nating area, pwedeng taniman natin dyan. So, pag-usapan po natin, bakit naisipan ko magtanim ng malunggay? Para sa akin, with the experience na bilang isang ka-farmers, bigla lang na pumasok sa isip ko na magtanim po ng malunggay. Kasi po bilang isang negosyante ng mga gulay, at napansin ko mga ka-idol, trending na ngayon ang mga panisalan gumagamit ng malunggay. So sa ngayon hindi pa tayo kilala sa mga panisalan na gumawa ng panisalan dol. Hindi pa tayo kilala. Pero balang araw, kung mapansin to sa ating mga panisalan, itong mga tinatanim ko ngayon, kahit sabihin natin dol, sadlayan lang to. Dahil po tinanim ko lang to sa mga gilid ng area ni Junes TV, kung saan hindi mataniman ng mga talong at iba pa. So doon ko po tinanim yung mga malunggay dol. So hindi naman nagmamayabang si Junes TV. Balang araw, kung ito ay mabuhay lahat, siguro pwede to siya mag-supply sa buong Pilipinas. At medyo marami-rami ito dol. At dyan dol, nagpapatuloy pa rin si Junes TV sa pagputol ng mga kahoy. Naisipan talaga na may area rin talaga tayo na puro malunggay na itanim. So dyan. At doon sa dulo yung na-spend po natin ng roundup, at doon tayo nag-focus ngayon sa pagtatanim po ng talong. Naisipan ko rin talaga dol na taniman din yun. So ang kinukuha ko na value sa pagtatanim, mga 1,000 piraso o kapuno dol ang kunin ko talaga. Pero kung maubos to lahat dol, siguro mga 1,000 plus, ganun siya. So yung 1,000 na puno dol, pagdating sa panahon, siguro araw-araw yan may mga pwede na mag-harvest o pwede na siya, pwede na tayo mag-supply sa buong Pilipinas dol. Sa mga panisalan dyan, shout out sa inyo. Ako ngayon si Junes TV, dito yan sa Sitio Cabolian, Barangay Puro, Placer, Masbate. So ito ang masasabi ko lang dol, may kasabihan tayo, ang tawang matyaga may nilaga. Putang ina niyo. So dito, maraming salamat sa mga nagsuporta ka Junes TV. At by the way dol, gusto ko lang ding
update din. Yung nagtanong sa akin dol na kumusta na ba daw yung mga ginawa nating Madrid Cacao, kung effective ba. May mga ganyan talaga, no? At yung iba dyan, may mga naka-encounter na ako dito, minto. At yun, naghingi ng mga nagawa natin. Ayuda. Yung ginawa ko dyan dol, ayuda yan kasi inihingi na eh. Ang gusto ko lang ipaabot sa inyo, yung ginawa ko dito, dahil tuloy-tuloy na talaga si John Stevie sa paggawa dyan at bumili ng talaga ng container para sisidlan po ng mga nagawa nating organic fertilizer gawa sa Madrid Cacao. So ito naman ang pinapakita ko sa inyo na ginagamitan na po natin ng Madrid Cacao. So hindi ko naman masabi sa inyo na perfect talaga yung ginawa ko, pero para sa akin ang paggamit nito ng Madrid Cacao, nasa tamang timing lang talaga. Yung mga sinasabi sa ating mga ka-farmers, ganito ganyan, ito ang timpla na kailangan para mapaganda yung tinatanim natin. Instead na sundin natin yan dol, tama rin yun kasi ganyan eh. Pero para sa akin, with the observation, sa paggamit ng Madrid Cacao, nasa atin lang yan yung tamang timpla, tamang timing sa panahon. Yun lang po ang masasabi ko. Hindi naman ako nagmamagaling. Pero yung mga nakita kasi ni John Stevie Dol sa ka-farmers natin, yung expert dyan sa Madrid Cacao, sinasunod mo naman natin. Pero nakita ko talaga Dol, may mga kunting failure o mali sa ating mga nagawa. Kaya gumawa rin talaga ko ng mga pamamaraan. So base sa aking nakita, okay naman yung mga nagawa ko. Kaya gusto ko lang talagang ma-share din sa inyo kasi alam ko mahirap talaga. Mahirap dito sa probinsya dol kung wala tayong guide kung paano. So dito lang dol, maraming salamat. Sana ma-share nyo ang video.